Isang samahan ng magkakaibigan. Barkadahan ng mga tricycle driver na naghahatid-hatid bilang toda sa Silang, Cavite. Nagkaisang magtayo ng isang kooperatiba noong panahon ng pandemya. Panahon ng taghirap, mahina ang kita at walang biyahe. Ang Silang Livestock Agriculture Cooperative ay isang samahan ng mga tricycle driver na tinamaan nung panahon ng pandemic. 10 piso. Iyon lang ang inambag nila kada araw. Noong una, nag-aambag-ambag lang kami 10 piso kada araw. 4,000 piso ang kailangan para makaregister. At pinagtulungan nila iyon sa halagang 10 piso kada araw. Ang requirements namin, mayroon dapat kaming 4,000 na share capital na mayroon 25% na feed up. At doon nagsimula ang lahat dahil sa tibay ng loob at pagtutulungan bilang isang pangkat. Biglang napansin sila ng gobyerno. Tulad sa amin, after namin ma-register in 2021, by the following year, nabigyan na kami ng award na 5.5 million. May sumunod the following year na 10 million. May 10 million na. Sinong mag-aakala na ang isang grupo ng tricycle driver, ngayon, ang kanilang kooperatibang nagsimula sa halagang 10 pisong ambagan ay aabot sa 21 milyong piso o 21 million pesos na ang value ng kanilang asset. Ang share capital namin na simula namin 10 piso, ngayon ang asset namin nasa 21 million na. In 5 years, less than 5 years time. Kung kaya namin yan, kaya nyo rin yan. Ngayong episode, matututunan natin ang step-by-step process kung paano magtayo ng isang kooperatiba at kung paano ito magiging matagumpay. Magandang araw po. Linil Apora Torres po, General Manager and Founding Member ng Silang Livestock Agriculture Cooperative na matatagpuan dito sa Barangay Litlit, Silang, Cavite. Ang Silang Livestock Agriculture Cooperative ay isang samahan ng mga tricycle driver na tinamaan nung panahon ng pandemic. Year 2020, kami ay nagbuo ng isang grupo lang sana na bilang asosasyon, pero nauwi ito sa pagiging isang kooperatiba dahil na rin doon sa bigay ng Morocin Municipal Agriculture Office na isang pares na native na buwik na yung mga itim nating baboy. Doon kami nagsimula at naparami namin yon. The following year, nag-decide na kami magbuo ng isang kooperatiba. Ang tanong mga maraming kababayan natin is, paano nga ba magtayo ng kooperatiba? Ngayon, isang ehemplo, isang profile picture natin ngayon, si Sir Neil, ang nakapagpatayo ng sarili niyang kooperatiba during pandemic at very inspiring ang kanyang story at very humble beginnings. So, kung ang isang tricycle driver ay nakapagtayo ng very established at growing and successful, congratulations po. Salamat. Sa kanilang kooperatiba, kayang-kaya nyo rin. Ating mga kababayan, mga Pilipino, madalas po gusto nila, nangangarap din sila magtayo. Hindi nila alam kung paano yung step-by-step process. Nandito ang ating mentor para ibahagi sa inyo yung step-by-step process. So, bago natin na isa-isahin yung step-by-step ng pagtayo ng cooperative, unahin muna natin yung eligibility kung paano ba makareceive ng suporta ninyo ng inyong kooperatiba na makapagpasimula din sila sa kanilang mga baryo o lugar. Okay. Sa Silang, nagbibigay kami individual kasi nga kami rin ang nag-validate, nag-evaluate at saka nag-monitor after namin may bigay. Sa ibang bayan, ibang province within Calabarzon, small and micro and small cooperative binibigyan ko na. Yan. So, meron bang eligibility? Ano po yung requirement? Ang requirements lang, kailangan siyempre marunong mag-alaga. Mag-training muna. Since naman bago namin bibigyan, pinag-training muna namin dito. I see. Pag cooperative,
na micro and small cooperative, dapat mayroon silang certificate of compliance. Ayan. So, pagdating naman sa training, sir, gaano ba kadalas ang training nyo dito sa mga gustong magsimula? Kasi katulad nyo, no, kanina sa interview nyo, sabi nyo, wala rin kayong alam sa pag-aalaga ng baboy, pero na-comply ninyo. Kumbaga, na-complete nyo yung requirements para maging eligible. Sa inyo naman, ano po yung requirements? Dito sa amin ay mayroon kaming 5 days binibigay doon sa mga small co-op namin sa mga small cooperative. 5 days na training. 5 days training lang. Basic May bayad po ba yun? Ang beneficiary namin ay libre. 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 Ang inyong class, ito rin dito rin mismo. Dito rin po. Ilang pong ang kayang i-accommodate sa bawat session? 7 person. Opo. Yan. So, pero itong ating, kung mag-iimbita sa inyo ang Agri sa Agri, pupunta tayo sa ibang lugar para magturo kayo ng basic. Pwede namang dalhin sila kayo sa ibang lugar. Pwede naman po. Or may mga viewers tayo, may mga LGUs or si Mayor ng certain province na nanonood sa Luzon, Visayas, Mindanao, naghahanap ng mentor, pwede kayong imbitahan magturo. Pwede naman po. Pwede. Ayan. Kasi tayo ay na trainer. So, ang unang-una is kailangan matuto kayo kung paano mag-alaga. Bakit nga naman kayo bibigyan ng baboy or mga biik panimula kung hindi nyo rin maaalagaan? Tama. So, una, matuto muna kayong mag-alaga at ang basic niyan is 5 days training at automatically pwede na sila agad eligible na magsimula. Yes po. Sa pagbubuo ng isang kooperatiba, ang requirements namin doon ay 15 membro. Pero sa amin ay nagsimula kami 16 members, all tricycle drivers, na mga talagang natigil kasi ang trabaho namin nung panahon ng pandemic. Noong una, nag-aambag-ambag lang kami 10 piso kada araw. Yun ang ginagawa namin share capital hanggat naipon. Kaya kami nagpa-register sa cooperative. Ang pinaka-basic lang sa pagtatayo ng kooperatiba, kailangan iisang layunin ninyo, iisang hangarin, at sama-sama magtulong-tulong sa pag-aambag sa pangangapital. Kasi nga, mahirap talaga mag-umpisa sa una. Yung naipon namin na 10 piso kada araw, nung mabuo namin 1,000 yun, doon kami nagpa-registered. Kasi nga, ang requirements namin, mayroon dapat kami 4,000 na share capital na mayroon 25% na feed up. Kaya kami, kahit sa pagpagan paunti-unti, kami nakabuo ng isang co-op. Pag magtatayo ng kooperatiba, ilan po ang miyembro? At least minimum to maximum para maitayo ang isang kooperatiba. Ang minimum sa Cooperative Development Authority ay 15 lang. At ang unang-unang step natin, sabi mo kanina, kailangan nyong i-comply muna yung application na may bayad na 4,000 pesos. Actually, hindi siya bayad kasi siya ay panimulan yung kapital. Panimulang kapital, so parang iso-show nyo lang na Opo. meron kayong pondo. Mayroon kayong feed up, mayroon Yun yung pinag-ipunan nyo ng tigsa 10 piso kada araw. Opo, yun na po yun. At pag meron na kayo niyan, pupunta kayo sa munisipyo, doon kayo sa munisipyo. Na po, online lang po. Diretso. Re-register lang online. Yan. So, ano pong pangalan ng website? Cooperative Development Authority po. Ayan. So, ipa-flash po natin dyan. Tapos, punta lang po kayo sa description or maaari po kayo mag-message sa amin sa Agri kung gusto nyo pong makuha po yung mga step-by-step process after po yung panoodin nitong video or pwede nyo ulit-ulitin. So, sir, after ng pag-register nyo, ano po yung susunod na steps natin? Nagkakandak sila ng una ng PRS, yung pre-registration seminar. Doon nila ituturo lahat ng proseso, paano natatapos yung online lang kasi ang application. Ayan. So, yung kailangan po ba yung 15 members ng cooperative, lahat kayo marunong? Hindi naman po. Pero kailangan nyo lahat mag-attend sa PRS. Ayan. So bilang kayo ang namuno, ang leader, kayo talaga yung unang-unang nag-aral sa Opo. inyong kooperatiba. Opo, lahat ng documentation akong gumawa noon. Yan. So ilang pirasong biik naman ang pwede nilang Sa makuha? individual, linawin ko lang, individual namin ay sa silang lang namin yung binibigay para malapit lang sa amin. Okay. Doon sa cooperative, sa small co-ops, 10
na Pagkooperatiba. Opo. Puro mga inahin yan, future. Piglet po yan na F1. Yan. At sila ay future nila na magiging breeder. Yes po. Ayan. So sa mga taga-silang, maganda ang benefits kasi nga malapit. Pwede ang individual, ilang piraso po ang pwede. Isa lang po bawat family. Yan, isang piraso yung mga nag-aalaga ng backyard. Yes po. Yan, may chance na agad kasi ang unang paanak niyan sa F1, mga at the minimum ilan ang pwede maging anak. Kami dito nag-16, 18. Wow. 16, meron ka lang possible ng babae, lalaki. Yes po. Pag nabigyan na namin biik lang talaga binibigay namin. Ang semen ay binibili na. Binibili na. Ayan po ay available din dito sa inyo. Mayroon kaming available po. Ayan. So, kompleto na po, no? So, isang buong ecosystem. So, ulitin po natin, no? Para sa mga hindi nakakahabol. Unang-una, ang kailangan mo muna is 5 days na kailangan mo munang matutunang alagaan para mabuhay sa hindi masayang kanilang effort na buhayin dito. At the same time, kung kayo naman ay cooperative, 10 ang pwede nyong makuha. Yung mga cooperative, sir, kailangan ba talagang taga Region 4A lang or pwede silang pumunta rito galing norte o ibang probinsya? Hindi po. Region 4 lang po talaga. Ayan. So, buong malaki-laki na rin naman. Opo. Ayan. So, pero sa training, pwede silang dumayo Pwede po. para matuto, Stay mag-observe naman po. dito. Opo. Nung panahon ng pandemic, kasalukuyan ako'y presidente ng TUDA noon. Naghikayat ang mga member namin na kasi nga wala nang biyahe na magbuo ng isang iba pang pagkakakitaan, kaya kami nauwi sa pag-aalaga ng baboy. Pag natapos na sa PRS, yun, mag-e-encode na kayo sa online, and then, andun naman lahat ng details nyo. Madali naman siya i-comply. Susunod. Opo. Yeah. So, sa mga steps po na ito, na sir, ano yung parang sa tingin mo na medyo challenging na dapat na talagang paghandaan nila? Para sa akin po, wala naman siyang challenging kasi madali lang talaga kung bubuksan nyo lang yung website na yun. Napakadali lang. Kailangan lang nilang basahin. Opo. Kung nakakabasa naman ng tao, madali siyang sundan. Ayan. I-encode mo lang pangalan. Yun lang naman. Ganun lang siya kasimple. Bago natin ituloy ang kwento nila, i-breakdown muna natin ang buong proseso dahil may ibang mga steps na hindi na-mention during ng interview. Kailangan natin itong isa-isahin para matutunan kung papaano nga ba talaga magtayo ng isang cooperative. Step 1. Mag-recruit ng members, minimum of 15 members, na may pare-parehong common bond. Pwedeng magkakapitbahay, magkasama sa trabaho, o parte ng parehong grupo. Katulad ng mga tricycle driver dito sa silang. Step 2. Mag-isip kayo ng inyong pangalan. At sa huli, dugtungan nyo ito ng cooperative. Kailangang may salitang cooperative o kooperatiba sa huli nito. At hindi pwedeng may kapangalan o katulad na pangalan sa ibang existing na cooperative. Halimbawa, katulad ng Silang Piggery Cooperative. Dapat unique at hindi na taken. I-verify muna sa CDA bago kayo mag-proceed. Step 3. Umattend kayong lahat ng Pre-Membership Education Seminar o PMES. Ito yung tinatawag na PRS o Pre-Registration Seminar sa interview kanina. Same lang siya, iba lang ang tawag. Dito, ituturo sa inyo ang rights and responsibilities ninyo bilang isang member or kung paano talaga gumagana ang isang cooperative. Required ito para sa bawat membro. Step 4. Gumawa kayo ng Articles of Cooperation at Bylaws. Parang rulebook ito ng inyong cooperative. Nandyan ang pangalan, purpose, location, capital system, at leadership rules nyo. Ito rin ang basihan kung papaano hahatiin ang kita in the future. Step 5. Mag-ipon kayo ng share capital. Ito yung pinag-ambag-ambagan nila na 10 piso kada araw hanggang umabot sa 4,000. Bilang simpleng patakaran, kalahati ng target capital ninyo dapat nakakomit na.
At bahagi nun, nakadeposit na agad bilang paunang bayad. Kasama rin dito ang paggawa ng economic survey. Meaning, dapat malinaw kung ano talaga ang pagkakakitaan ninyo. At kung may demand nga dito sa inyong area. Step 6. Mag-register online sa Cooperative Development Authority o CDA. Ito yung nabanggit na during the interview. Puro online na talaga ang proseso ngayon. I-submit nyo dito ang Articles of Corporations, bylaws, listahan ng members, proof ng capital, at Treasurer's Affidavit. Dokumentong nagpapatunay kung saan nakadeposito ang pera ninyo. At kung may hahawak ng pera sa grupo ninyo, kailangan din nila ng bonding o insurance para protektado ang funds ng cooperative. Step 7. Once approved, bibigyan kayo ng Certification of Registration. Dito na opisyal at buhay sa batas ang cooperative ninyo. Pero hindi pa dito nagtatapos ang process. After ng CDA, kailangan nyong mag-register sa Bureau of Internal Revenue para sa TIN at official receipts. Kumuha ng permit sa barangay at munisipyo ninyo. At kung magkaka-empleyado na kayo, mag-register din sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig. At every year, may obligasyon kayong mag-submit ng financial statement at audit report sa CDA. Dito papasok yung sinasabi kanina na training for accounting for non-accountants para malinaw at maayos ang pag-audit ng pondo ng bawat member. Iyan ang buong proseso. Medyo mahaba, pero tulad ng makikita nyo sa kwentong ito, kung magtutulungan kayo, kahit saan kayo magsimula, kahit 10 piso lang, may chance itong maging 1 milyon-milyong pisong industriya, katulad ng Silang Piggery Cooperative. Para sa karagdagang kaalaman, pumunta lang kayo sa CDA official website na aming pinapakita ngayon. Or maaari kayong mag-message sa amin sa Agri sa Agri Facebook page or pumunta sa aming website agrisaagri.com. So ang tanong naman na lahat, so pag na-comply na nila yung mga requirements doon sa website na i-submit, paano naman magkakaroon na aabot na meron na kayong lupa na ganito, meron na kayong infrastructure, so paano po yun? Okay. Pag ang cooperative ngayon, lalo na pagdating sa agriculture, ay napakapalad. Ang daming programa ang Department of Agriculture. Tulad sa amin, after namin ma-registered in 2021, by the following year, nabigyan na kami ng award na 5.5 million. Mula sa DA Region, RFO 4A. Okay. Yung po is financial na support, no? Pero when it comes dun sa land acquisition or yung mismong lupa, ano po yung naging arrangement ninyo sa grupo ninyo? Ang lupa ay sa member namin to. Hindi yan sagot ng government. Ang binigay sa amin, hindi siya financial, hindi siya cash, but facility. Facility. At saka initial stocks, at saka feeds. Ayan. So, kailangan po sa inyong grupo talaga manggagaling yung lupa muna para i-prove sa dating sa government. After nyo ma-comply yung mga requirements, kailangan din ipakita mismo na meron kayong kakayahan as a cooperative na napatayuan ng isang infrastructure. Yan. Sa Coop naman, huwag natin din kasi ang iba, may nababalitahan ako, pinasasagot lahat sa gobyerno, huwag naman sana. Dapat may equity rin ng Coop. Okay. Yan. So, yan po ang linawin natin. Mas mapapabilis po ang proseso kung kayo sa grupo ninyo, kung meron kayong 15 members or pwede namang mas marami, no? Yeah, so mas malaki. Mas marami. Kung meron kayong lupa sa inyong grupo, may isa doon na may-ari ng lupa, katulad ng sa case po nila, sila po mas napabilis ang proseso dahil makikita po ng ating mga assessors na pupunta, may site visit na may kakayahan at
doon na po magkakaroon ng assessment kung gaano kalaki ang pwedeng ipatayo na infrastructure sa at least sa maximum na 5.5 million pesos. Nung una lang po yun, may sumunod na following year na 10 million. May 10 million na. So, yan po ay gradual na ibinibigay. Depende po sa kakayahan ninyo. Siyempre, kakayahan ng leader. Ang pinaka-importante po sa pagtatayo ng kooperatiba is unang-una is yung talagang masigasig na leader. Tama po. At willing mag-aral, mag-seminar, mag-comply at meron din pong kakayahang magturo para dun sa kanilang mga miyembro. At kayo naman mga miyembro na magiging kasali sa ganito at mayroon kayong leader, suportahan nyo po ang inyong leader. Tama po, maging aktibo. Nung ma-registered na kami sa CDA, sa Cooperative Development Authority, ang sunod na proseso noon yung mga documentation naman. Noong una, madali lang dahil micro-co-op. Hindi siya masyadong komplikado yung mga requirements. Pero nung tumatagal-tagal na, nahirapan na kami. At sa pag-aalaga ng baboy, kami ay talagang zero knowledge. Kaya ako nagporsige mag-training. Ang Cooperative Development Authority ay may requirements na yearly na submission ng mga documentary requirements. Andyan yung mga financial statement, mga audit report, lahat-lahat. Paano umabot doon sa from panimula na 5.5 is na-approve nyo yung kakayahan? Ano yung naging eligibility ninyo para mabigyan pa kayo ng another 10 million? Yun nga. Nung nakita ng Department of Agriculture kung ano kasigasig, ang DA na mismo ang nagbigay sa amin. Sila na nagkusa. Opo, nakita nila na kaya na namin. Yeah. At ano rin, hindi rin naman sa pagyayabang, kami ang naging best implementer ng Inspire program sa buong Pilipinas. Ayan. So, ang tawag nga sa inyo, multiplier. Livestock po. multiplier. Bakit kayo nabigyan ng ganyan? Ano ibig sabihin ng livestock multiplier? Ma-breeder na po ang ano namin pinoproduce. Tsaka yun nga, nagmo-multiply na kami gawa ng may mga beneficiary din kami binibigyan. Sa assessment ko, based sa sharing nyo, sir, is case-to-case basis. No? Hindi lahat ng kooperatiba, kung sa ibang lugar, dahil hindi porke cooperative, eligible sila, mabibigyan agad. Kailangan nyo pong i-prove yan. So, kailangan ng continuous growth, may result. Kung walang resulta, maaaring buwagin or mag-stop na ang suporta. Tama po. Tama po yun. Yeah. So, pero kung patuloy, siguro possibly yung after ng 10 million, baka susunod, dagdagan pa kasi very productive kayo. Mayroon kaming application uli na kung alam nyo yung swine repopulation program ng Bureau of Animal Industry, na-validate na rin kami noon. Nasa magkano naman nabuti ng funding sa ganyan, sir? Almost 20 million yun. Yeah, so galing ano, very inspiring. I-summarize natin, sir, no? So sa case po ng journey ninyo, ano yung masishare nyo sa mga viewers natin na meron din silang barkadahan, samahan na inspire, gusto nila talagang i-pursue yung ganitong pata. Ano yung masasabi nyong mahirap? Ano yung masasabi nyong madali? Para sa akin, hindi siya mahirap. Pero hindi naman siya ganun kadali. Huwag tayong matakot. I-explore ang mga bagay-bagay. Kasi kami, hindi namin linya yan. Ang mga kasamaan namin, hindi pa nakapag-high school. Kung kaya namin, kaya rin nila yan. Subukan lang. Yan. So, at syempre, suportahan sa bawat isa. Kailangan ng suporta at saka tiwala sa namumuno. Paano nyo po minamanage yung finances? Kayo ba, meron kayong in-house accountant na nag-o-audit para at least may transparency yung mga dividendo ng mga bawat membro? Sa CDE naman, completo ricados na kung tawagin namin yan. Kasi nga, mandato sa amin na magpasa lagi ng audited financial statement. Mayroon kaming on-call na bookkeeper na
bubok sa amin. At pag nakagawa kami yearly ng audited FS, yan naman ay nakapaskil para maging transparent na sa lahat. Ayan. So, kayo po ba nabigyan din ng, o kayo mismo, nag-attend kayo sigurado ng literacy, financial literacy? Opo, sa pag na kayo isang cooperative na, ang mismong CD ang lalapit sa inyo para operan kayo ng mga training. Andyan yung training for accounting for non-accountants, yung pinakamalaga. Kasi nga kami pag plus mag-add multiplication lang mahirap na. Kaya nihimay nila. Ituturo talaga nila. Ayan. So, isa na yan sa almost part of the requirements na kailangan nilang i-comply. Hindi po siya requirement sa pag nag-register. Tupalo siya. Pag nandyan na kayo, naka-register na kayo, o unti-untiin kayong tuturuan. Ayan. So, kasama na siya sa programa. Opo, Ika nga. opo. Ayan. At share naman po natin sa mga viewers natin, no? So, ano na po yung naging achievement, no, na idulot ng inyong 10 piso simula ng pag-aambagan, na ngayon naman ay yung 10 piso na naging parang ambag ng mga miyembro ninyo, hanggang saan po umabot yung 10 piso na yon, na ngayon na ganito na kaganda ang inyong success? Sa awa ng Diyos, yung 10 piso na yun, naipon na namin yun. Kung tutusin, maliit pa ang share capital namin compare doon sa ibinigay na award sa amin. Ang dating tricycle driver ng mga kasamahan namin, ngayon ay may mga backyard racer na rin. Nagpo-produce na rin sila ng sarili nilang baboy. At ang inyong mga sasakyan dito, marami na, dumadami na. Nakaparada dito sa parking nyo. Unti-unti po. Unti-unti nakakapag-produce. Ayan. At kung babalikan po natin yung panahon ng pandemya na talagang tagipit at walang biyahe, ngayon naman po, ano po yung masishare nyo na nagbago nung pandemya after ilang years lang, 4 years? Ano po na yung nabago sa buhay natin? Yun. Dati, tricycle driver na pandemic talagang tigil kami noon. Yung makasabi natin, mahihain sa hapag namin, wala eh. Nung dito, nabuo na namin, kami una nakapag-receive. Yung balik namin sa community na biik, mga member namin na una. Kaya extra income na sa kanila yun. At nakapag-provide din kami ng job opportunity dito sa amin. Yan. So ngayon, ilan ang empleyado nagtatrabaho sa cooperative nyo, Osama? Ang dito sa farm, 2. At saka ngayon kasi nagtayo na rin kami ng meat shop. May sarili na kayong meat shop. Yan. Saan ba yun mapupuntahan para makabili yung mga taga-Calabarzon? Andito lang po sa sila. Nandito lang sa sila. Opo. Yan. So mga naghahanap po ng supplier, no? May mga kaibigan tayo. Shoutout sa ating kaibigan, best friend, si Kuya Yuli Sabordo. So kung naghahanap kayo ng supplier ng quality ng mga karne, ng mga pigi-pigi, Opo. pwede po dito, at lalagay po namin sa description yung contact details ni Sir kung kailangan nyo pa ng supply ng mga baboy. Meron pa ba kayong may po-provide? O Mayroon po. Ang beneficiary namin ngayon ay naghahanap din ng mga buyer. Kaya pwede natin matutulungan din sila para may out yung mga kanilang produce. yeah. So parang naging consolidator na rin kayo. Opo. Yung mga nasa community, yung mga sa backyard. Yun na po ang nangyayari ngayon. Yeah. So yung nabibigyan nyo ng paisa-isa ng mga tagisilang Opo. ay pagka meron silang kakatayin, sa inyo na rin Pag pinupunta. may partner sa panlabas, kinukontak na rin sa amin kung saan namin ibababa. Sinong buyer namin. Yan, ganda, no? So, ito po ang isang example na isang Pilipino pagka sinuportahan sa simula, sa gitna, hanggang matapos at patuloy na kanilang pagsisipag, ay pwedeng maging isang industriya. No? Isang, sabihin na natin, hindi natin hahamakin, sasabihin natin, isang tricycle driver na may leadership potential, merong kakayahan, merong sipag, at merong grit or drive, passion na hindi lang pang sarili yung kanyang iniisip para sa community, para sa kanyang fellow TODA members na kailangan mabago ang kanilang estado ng buhay, lalong-lalo ng pandemya na walang mailagay na pagkain, naghihintay na lang ng ayuda. Ayun nga, tama.
Yan. So, pero kung itong leader na ito, na bawat Pilipino, sa bawat panig ng Pilipinas, lahat po tayo may kakayahang maging leader. At kung meron man, suportahan natin, no, lalong-lalo na po, nananawagan tayo sa kinaukulan, sa gobyerno, sana po patuloy po yung ating mga programa na ganito, na may mga leadership potential is equals to industry. Ngayon po, ang isang driver, tricycle driver, dating collector na meron pa pala siyang angking kakayahan, unang-una leadership, pangalawa is yung kanyang sipag sa pagsasaliksik, pag-aaral. Ito naman po, ito ay mga practical learning at provided naman ng learning, ay siya po ang example na pwedeng maging isang industriya. Kooperatiba ngayon nagiging isang industriya na kasi ang pondo na naghihintay na kanilang ina-applyan is worth 20 million na. Kaya sir, kakamayan ko kayo. Isa po kayong example para sa ating lahat ng mga Pilipino na pwede po natin, kayang-kaya natin baguhin ang ating estado ng buhay basta samahan lang ng sipag, sir. Tama po. Huwag matakot magsimula ng panibagong pagkakakitaan. Huwag natin isipin na hindi natin kaya. Kaya natin yan, basta subukan lang. Yun nga lang, tulong-tulong. Pag nagtayo ng coop, tulong-tulong, suporta bawat isa. Talagang dapat isa lang layunin. Huwag natin samahan na paano ko yayaman sa pamamagitan ng coop. Alisin natin yung mga pag-iisip na ganyan. Sa amin, ang share capital namin na simula namin 10 piso. Ngayon, ang asset namin nasa 21 million na. In 5 years, less than 5 years time. Kung kaya namin yan, kaya nyo rin yan. Huwag lang pansarili. Yan. Yan po. Yan. Pagka nagsama-sama ang Pilipino, ito yung totoong resulta. Tama po. Yan. At walang tigil na pag-aaral. Ganun po. Parang feeling ko, ikaw yung nag-aaral eh. Hinintay ka. Pumuti na yung buhok. Yung, nung pandemya ba, hindi ganyan kaputi? Puti talaga Kaputi po. na. Baka nauubos na, sir. Lalo nung pumuputi lahat. Ayun, so ang ganda, no? So from 10 pesos to 21 million. 21 million asset. Asset, grabe, no? So, ang dividendo nyo ngayon, hindi na kailangan bumiyahin ng tricycle. Ang mga kasama namin na biyahe pa rin. Pumapart-time Kasi pa rin. nga, nagsimula kami, nakikilabasan kasi kami. Hindi talaga namin sarili yung mga unit. Ngayon, papunta na kami doon na mabigyan na namin yung bawat membro namin ng sarili ng unit. Ayan. Bukod sa backyard nilang pag-aalaga. Yan. So, yung passion kasi, yung pagbiyahe, yan na talagang bread and butter. Kumbaga, naging double income na. Hindi na siya mawawala. Yun na talaga eh. At saka, Kailangan maano lang, maging, yung, kung dating nakikilabasan, maging sarili niya ngayon. may sarili na. Mas malinis na yung boundary. Opo, Sarili kanya na, diretso na, 100%. Yan. So, very inspiring story. At syempre, ngayon po, patuloy po kayo manood ng Agri sa Agri. We will simplify yung mga kaalaman na katulad ng ganito. And again, sir, maraming salamat for sharing your very inspiring story and sharing your own experience and revealing the 10 pesos, 4,000 pesos na pang-register para lang ipakita yung inyong kakayahan na initial funding ngayon naging 21 million asset in a span of almost 5 years. Grabe. Tama po. Isang mabigat na shake hands dyan para sa mga Pilipino dahil ito po ang tunay na Pilipino na nagsasama ng kanilang kooperatiba ay solid na solid at isang leader na Arkin salute, sir. Saludo ako sa inyo dahil kayo po ang isang example talaga ng Pilipino na may leadership. Pag sinuportahan, binigyan ng patuloy na suporta, pwedeng maging isang industriya. Tama po. Tama. Agree po ba kayo sa Agri? Agree po. Approve? Approve po. Don't forget to like and subscribe.